So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, bago ang lahat guys, bago ang chibugan ng dokumentong to, binabati ko po ng happy Mother's Day itong si Claire Eden Contreras at i-recognize natin ngayon guys ang mga gamot na ginamit ni Claire Eden Contreras para nga po sa pagpapachibog ng kanyang Diyosawa para makamit ang kanyang mataas na pangarap na insurance at syempre yung green card which is yung US citizenship. So ngayon nga po guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, ito na guys. Ito na. Yung dokumento. Nandito na guys. Yung check na marireveal ang mga darkest to the dark pa talaga na history, na background ni Claire Eden Contreras. Talaga nga naman, oo. Anyway, ito guys, binalikan ko yung email sa akin ni Unanimous. So, sa mga viewers natin dyan, wag na kayong magtalo kung anonymous, unanimous, something else like that. Anyway, Unanimous yung pangalan ng sender. Unanimous. Yuna nga guys, Y-O-N-A, Unanimous ang pangalan ng sender. Huwag niyong pagtalunan kung anonymous sender, unanimous sender. Si Yuna po ang pangalan ng nag-send. So lilinawin ko kasi baka mamaya tayong mga loyalista ay magtalo dahil lang sa unanimous na yan. Anyway, ito na nga po guys. Ang gusto pong i-highlight at ang feel ko din gusto pong talakayin ni unanimous sender sa atin is yung gamot nga po na ginamit ni Luka-Luka, ni Claire Eden Contreras para nga po machibog ang kanyang asawa. And again, I stand corrected kasi mali po ako ng pagkakabasa sa first vlog ko na sinabi ko 57 years old kasi nakalagay dito guys sa autopsy is 75 years old. Anyway, ito guys, alam nyo ha, nalulungkot ako sa babaeng to at the same time naawa ako sa'yo, Maharlika. Alam mo, binibigay naman pala sa'yo lahat ng gusto mo. Lahat ng luho mo kasi kahit social climber ka, kahit alam ng pamilya na lalaki na pera lang yung habol sa'yo, pinagkatiwalaan ka nila. Tinuring ka din pala nilang pamilya. Pero ano yung ginawa mo? Binaboy mo. Diba? Hindi mo lang binaboy yung lalaki, bagkus binaboy mo ang pagkatao nating mga Pilipino. Kaya wala ka palang kaibigan dyan sa Amerika. Kasi natatakot sa'yo. Diba? Mantakin nyo guys, kung mahal mo yung asawa mo, wala man lang akong nakitang picture ni Maharlika na kasama ang kanyang asawa. And itong mga sinasabi ko guys, according ito sa sender natin na si Unanimous na nung November 3 niya pa nga po guys sinend and ngayon ko nga lang po nakita kasi sa sobrang paghahanap ko ng tracking number kung kailan nga po darating ang ating pangalawang silver play button, ito yung aking nakita na hindi ko inaasahan at hindi ko ine-expect. At yung pinakatanong ko nga din pala dito, bakit sa akin sinend? Kasi guys, you know, madaming mga matatapang na vlogger dyan. Nandiyan si Takero, nandiyan yung MTM Trayo. Diba sa MTM, nandiyan si Takero, nandiyan si Mark. Bakit ako? Diba, bakit ako yung sinendan ni Yuna? Na pwede naman yung iba, nandiyan si JDB. Bakit ako? Pero anyway, nandito na. Okay, sige. Yung 11 na dokumento guys, na hawak ko, actually, i-reveal natin to isa-isa. Unahin lang muna natin yung autopsy. Tapos ngayon, talakayin muna natin yung ginamit nga po guys na gamot ni Maharlika dito sa kanyang asawa para chibugin. So, nakipagtalo pa ako guys sa aking lawyer kung ano yung... Kasi gusto ko nang i-reveal to lahat eh. Gusto ko na itong i-reveal lahat pero hindi siya pumayag kasi idaan daw po natin guys sa makataong pamamaraan. So naniniwala pa rin guys ang ating lawyer na dapat maging makatao pa din tayo despite na binababoy tayo at binababoy ni Maharlika ang administrasyon. So anyway, itong hawak kong dokumento, hindi ko i-reveal lahat sa inyo guys. Kasi mapapagalitan ako ng lawyer ko kasi buhay ko yung nakasalalay dito eh. Tang inang yan, 'di ba? Sa dami pwedeng pagsendan, ako pa talaga yung napili. Anyway, ito kasi gusto din palang ma-highlight ni Unanimous kasi sinabi niya kada send niya ng picture, 'di ba?
spill out na lang natin yung iba pang sinend sa akin. Meron din sinend sa akin ng HIV test ni Maharlika. So, sa bawat picture na sinesend niya, merong caption para hindi ako malito or baka ganun yung gusto niyang message eh. Yun ata yung gusto niyang ibulgar ko. Sa mga vlogger na nakikinig sa akin dyan, siguro try niyong tingnan yung spam message niyo. Baka I think meron din kayong message dyan. So, siguro kung ako lang yung nakabasa, kung ako lang yung sinendan, di swerte ko naman na ako lang yung sinendan nito. Kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na yung mahilig sa chika boom boom, diba? Hindi ko balak manghalungkat ng buhay mo, uunahin ko yan. Kasi basura yung buhay mo eh. Hindi ko balak halungkatin yan. Kusa yung basura lumapit sa akin. Kusa yung basura nagpakalkal sa akin. Diba? Anyway, eto na nga po guys. Sa mga hindi po nakakaalam, kasi hindi naman po ako nag-aral ng medisina. And itong si Maharlika, syempre nag-aral to ng medisina, mayroon po siyang alam sa gamot. So 7 days niya pa lang tinrabaho. According kay Unanimous 7 days pa lang tinrabaho ni Maharlika itong pagchibog sa kanyang Diyosawa. So ngayon nga po guys, grabe, pinadusa niya pinarusahan niya yung kanyang Diyosawa, samantalang ito yung mga gamot nga guys familiar ba kayo dito sa sa anti-freeze? Yan daw po guys yung iniinom na walang lasa and yung opioid. Hindi ako familiar diyan sa mga gamot na yan kasi hindi naman ako nag-aral ng medisina, pero yung mga gamot na yan po ang ginamit di umano ni Maharlika para daw po ipachibog ang kanyang Diyosawa. Kasi yung pinaka main objective lang naman ni Maharlika daw is to, ito yung nakalagay dito sa ito yung nakalagay dito sa email sa atin ni Yuna, na magkaroon siya ng US visa kasi nga daw guys, dito pa lang sa Pilipinas, madami na din daw po siyang ginawang kasalanan dito. So, kabilang na nga din po dito guys yung nagnakaw daw po ng alahas and nangutang ng sandamakmak na pera. Hindi ko alam kung totoo yun or hindi. Kasi according lang to guys kay Unanimous sender. Anyway, dito tayo mag-focus sa sinend niya sa aking picture. Reference niya lang to guys. Ganito guys yung picture ng opioid na ginamit. Yan yung opioid guys. Naka-reflect camera tayo. Opioid yung basa dyan, guys. Yan daw po, guys, yung ginamit na opioid. High dose medicine drugs po yan sa kanyang asawa. For painkiller pala. To, bakit mo ginamit sa asawa mo? Ang inang to. Tapos, ito, guys, yung anti-freeze. Yan. Anti-freeze. Yan po, guys, yung Prestone. Hindi ko alam kung saan to ginagamit. Parang feeling ko sa motor to ginagamit Pero ito guys, wala daw po itong lasa. Yan yung sabi ni Yuna. Wala daw po itong lasa and pinapatake niya daw po ito sa kanyang Diyosawa every time na umiinom ng kape. Hinahalo niya. Diyos ko po, alam nyo, nakakaawa ang pagkatao ni Maharlika kasi binibigay naman pala lahat sa'yo ng asawa mo. Binibigay sa'yo Hindi nga yung mga luho mo kasi nga social climber ka. Diba? Nagnakaw ka nga di umano ng alahas para makabili ka ng mga luxurious bags. Kasi mahilig daw po guys di umano itong si Maharlika sa mga bags. Diba? So sobrang hilig niya sa bags. Ang ginagawa niya, nagnanakaw na siya ng mga alahas. So, paano nagawa ni Maharlika na magnakaw ng alahas? Nagtatrabaho daw pala itong si Maharlika dyan sa Cubao bilang isang bartender. Tapos, yung kanyang alinjog, ginagamit niya nung bata-bata pa daw siya. And then, yung kanyang mga customer, hinuhut-hutan niya. So, bali, pinapahawak yung kanyang kipay daw, di umano. Tapos, after nun, yayakapin. Tapos, yung modus na. Ayan po yung ginagawang modus ni Maharlika as dito sa ating sender. And then, nung napunta siya doon sa Jomarica, syempre, pinaghahanap na pala siya dito kasi madami siyang napag-utangan. Tapos, na-report din pala ito noon na kumikipas ng mga alahas. Yun, nagstay siya doon sa Jomarica. Syempre, may pinag-aralan naman kasi nga nakapagtapos sa nurse. Ewan ko ba, mantakin nyo guys, no? Nakapagtapos ka, professional ka, tapos magnanakaw ka. Diba? Hindi ko ba nahiya nun? Well, kung yung ibang politiko, ganun din naman. Okay, si Maharlika, diba? Kung si Maharlika pa kaya. Diba? Anyway,
Yun nga po, guys. And then, nung inalagaan niya, itong 75 years old, ulitin ko guys 75 years old yung lalaki, na misread po ako. Kasi, ito yung nakalagay sa autopsy guys 75 years old lang. I-reveal natin sa inyo guys. Hindi kasi natin pwedeng lahat i-reveal. Pero, dito sa report, yan o, 75, naka-back camera lang tayo, 75. Yung pangalan ng asawa niya, tinabunan na natin. Pati yung case number, address, tinabunan na natin. Tapos yung pilido, Woodruff. Yan yung pilido ni Maharlika, Woodruff. So, hindi po pwede nating i-reveal lahat kasi meron pang sensitibo dito. Papagalitan na naman ako ng lawyer ko. Pero anyway, ito yung ano natin guys. Ito yung unang pasilip natin. Hindi natin pwedeng tapusin itong buong ano na to. Itong buong case report, autopsy ng kanyang josawa kasi hindi pa nga ako pinapayagan ng lawyer natin na i-reveal to. Pero dahil mahal ko kayo, pinasilip ko sa inyo. So, ako na lang yung gagawa ng paraan. Kung mapagalitan man ako, ano ko to, I take my responsibility kasi kasalanan ko din na na-reveal ko to. Pero in the first place, guys, wala akong balak halongkatin yung buhay mo. Diba? Kasi, hindi ko balak makichika bumbum sa'yo. Wala akong pinalaman sa'yo. Hindi ko balak, hindi ko to ginusto. Pero tingnan, sa mga vloggers na nanonood sa akin dyan, tingnan nyo yung spam message nyo. Baka pinagsendan din kayo. Kasi ako, November 3 pa sinend. Hindi ko lang alam sa inyo. Pero guys, unti-untiin natin tong i-reveal. Kasi nandito din, i-spill out ko na lang sa inyo. Nandito din yung 11 na dokumento kung saan nandito yung HIV test ni Maharlika, yung green card ni Maharlika, yung picture ng anak ni Maharlika. Napakadami nating i-reveal. 11 po ito guys. 11 yung i-reveal natin. And nabawasan na ng isa, autopsy. Pero hindi pa tapos guys itong autopsy na to kasi hindi pa nga ako pinapayagan na i-reveal ng lawyer natin. And kapag pwede na, yung gusto ko kasi guys yung pinaka-picture na kasi matigas talaga yung ulo ko. Kasi pag mayroon akong nalaman guys, syempre itong si Maharlika masyadong nagmamalinis, di ba? So ngayon na mayroon akong nalamang baho niya, huwag ka na magmalinis. Meron ka din palang dark secret. Kung inaakusahan mo na itong si First Lady ay vutod, diba, si President Bangag, ikaw professional, manggugurgur ng tao? Diyos ko po, ginamit mo yung pag-aaral mo para manggurgur ng tao? Diba? Kaya nga, pansin nyo guys, mahilig siya sa word na gurgur. Kasi nga, ginawa niya pala yun. According dito, kay unanimous. So, as much as I want, guys, gusto kong i-reveal agad ito lahat sa inyo. Yung autopsy, gusto kong ipakita sa inyo lahat, guys. Pero pinapasilip ko lang muna kasi nga po, guys, pagagalitan na naman ako ng aking lawyer. So, may concern din naman ako sa buhay ko. At the same time, dinadaan natin sa legal na pamamaraan kasi makatao pa din naman tayo kahit papaano. Hindi tayo katulad ni Maharlika na diretso yung bunganga, hindi iniisip yung feelings ng iba. And kung sasabihin nyo, ay Mima, ano naman yung pag-reveal mo, hindi mo ba inisip yung feelings ni Maharlika? Wala namang puso yan guys Bakit pa tayo magkikare sa feelings niya? So ngayon nga po guys, hinighlight lang muna natin yung gamot na ginamit nga po ni Maharlika dito sa kanyang josawa. Tapos yung di umano, pag nanakaw niya kuno ng mga alahas. Kasi nabalita daw siya, hindi ko alam kung totoong nabalita siya, parang pinaskill ata siya sa mga poster noon. Alam niyo yun, yung, di ba, yung sa isang poste, may poster doon nakadikit, pinaghahanap pala itong si Maharlika noon. Nakapaskil yung kanyang pagmumuka dyan sa sa Cubao. Syempre, during that time, 2007, 2006, 2005, I don't know, kasi yung lumipad siya ng yung lumipad pala siya guys ng Jamaica, year 2007. Year 2007. So, madami na pala siya napasukan trabaho and ni-reveal din sa atin ni Yuna yung mga trabahong pinasukan niya. I think itong taong to, close friends to, ni Maharlika, for sure, kung totoo man, close friends ata sila. Pero okay, soon, pag nakausap ko na, magtatalo na naman kami ng lawyer ko, pag nakausap ko na siya, okay,
fine. I-reveal talaga natin lahat. Hindi ako nagsinungaling guys kasi ito, pakita ko na agad sa inyo yung ano. Yan o. Forensic medicine poisonous case. Yan o. Forensic medicine poisonous case. Yan. Hindi ako nagsisinungaling. Pero yung nilalaman nitong papel na to, actually tatlo to eh. Tatlo to. Pero hindi ko pwedeng i-reveal itong tatlong papel na to. Ito lang muna, yung autopsy lang muna tayo. Hanggang sa matapos natin yung ano, yung 11. Actually, dalawang copy ng ano, ng autopsy. Tapos ito, yung kanyang live birth ba to or NSO na ano. Basta yan. Anyway, sige, kausapin ko ulit yung lawyer ko. Kasi madaming nag-aabang eh. Ayoko naman kayong bitinin. Eto, pinakita ko na. 'Di ba? So, si Takero, kinontent niya din to. Alam mo, ikaw Takero, makinig ka sa akin na. Kaibigan kita. Bakit ni-reveal mo agad? 'Di ba? Sinabi ko na sa'yo, Takero, hindi ko to i-reveal. Hanggat hindi ko pa nakakausap yung lawyer ko. Ikaw, matigas din yung ulo mo eh, no? Pero mahal ko yan si Takero. Kasi binigyan niya din ako ng advice. Kasi nga, matigas talaga yung ulo ko na dapat kanina, i-reveal ko to. Ang problema, siya na yung nag-reveal ng pangalan. Which is, ito nga po guys, yung forensic medicine of poisonous cases. Wala namang masama kasi nakausap naman yung lawyer namin dyan na pwede naman daw yun. Pero yung case number, kung sino yung nagpa-autopsy, kung sino yung nagpa-pending, malalaman nyo yan guys sa susunod na, na vlog. Kasi kakausapin ko lang muna guys ng maayos itong ating lawyer. Anyway, yun lamang po guys at it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.